until all have heard his story, until all have seen his glory. To each corner of the world will proclaim his living word, until all have heard his story, until all have seen his glory. To each corner of the world will proclaim his living word, his living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have heard news. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papalit, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag, pag-ibig ni dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa ilalim, si Kristo ang ihahayag, pag-ibig ni dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Ang tuting balita. Sa bawat sandali, ang tanging minili ay maibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Asahang may kaibigan ka, handang maglingkod sa iyong pinan. Ano may panahon, naanay pag-ibig ng Panginoon. 97 DXFE 1197 DXFE 1197 DXFE 1197 DXFE Good News Radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1197 DXFE, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gising na! Ito na ang programang nagtataas ng diwang Kristiyano at nagangat ng kulturang Pilipino. Oras na, Pilipinas!
7:43 ng umaga, ito po ang oras na Pilipinas. This is Kuya Ton Mantalaba, kasama nyo hanggang alas 9 ng umaga sa napakagandang Huwebes na binigay sa atin ng mga ka-ONP. Good morning po sa ating mga ka-ONP na nakatutok sa radyo, sa mga ka-ONP natin na nakatutok sa Facebook Live, sa ating stream app, tsaka Icecast. Magandang araw po sa inyo dyan. Welcome po sa ating programang Oras na Pilipinas. Hello po sa mga kakatune in lang or maybe kanina pa nakatune in na sa ating stasyon. Magandang araw po sa inyo while traveling, while nasa bahay, while siguro nag-aalmusal. Mahaw tadiha, no? Salamat sa inyo kang padayon ng pagpamati sa itong programa. Sa Blessed Thursday, mga ka-ONP, and today is July 30, 2026, araw po tayo ng Huwebes, no? At kumusta po ang ating Thursday morning? Nako, malapit nang matapos ang ating week at grateful tayo sa Panginoon. Next week, mga ka-ONP, August na po. Yan, okay. Grabe, the bilis ng panahon. Ano ba pag August, no? Ano bang mga activities meron? Siyempre, yung dito sa Davao, Kalayawan. Yung iba, marami ring mga activities. Pero whether ano po ang activities, mga ka-ONP, huwag kalimutan magpasalamat. Ayan. At huwag kalimutan din na maging mapagmatyag, no? While kahapon, reflecting sa mga nangyayari po sa ating bansa, nangyayari sa ating lipunan, parang nagiging concern tayo sa security, at syempre sa mga kabataan. By the way, speaking about mga kabataan, mga ka-ONP, mamaya po pag-usapan natin yan, a simple discussion about itong mga dapat nating bantayan, sa mga kabataan natin, mga ka-ONP. Especially sa influence, na kanilang nakukuha, diba? Last time napag-usapan natin yung nangyari sa issue sa shooting incident sa school. Hindi lang yan, marami kasing mga concern din, maraming mga issue rin ang lumabas, hindi issue, talagang balita, na lumabas regarding sa mga nangyayari sa eskwelahan. So mamaya pag-usapan natin yan with Kuya Jeter Yares, ang ating kasama. Later po yan, 8 to 8:30 po, mga ka-ONP. And then later din, mga ka-ONP, makasama din natin ang ating partner from CSWDO. Pag-uusapan po natin, mga ka-ONP, ang etong sa kanilang programa, okay, mga ka-ONP. Topic natin mamaya ay illegal, na mga pag-ampon o pagpalig-on sa hustong adoption. Ayan. Okay, so later po yan, makakasama natin later si John Royce Barrete, RSW and Capability Building and Partnership Section. Okay, later po, mga ka-ONP. 7:47 ng umaga. Ito po ang oras ng Pilipinas, and ito muna mga pabaon sa atin na we are nag-mention man taaning mga kabataan. Here's a reminder sa atin from Matthew chapter 18 verse 6, pabaon ngayon, Sabi dito, ngunit ang sinong magiging dahilan ng pagkakasala ng maski isa sa maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pang talian ng galingang bato sa leeg at lunurin sa pusod ng dagat. Warning po ito sa atin. Nako, mga ka-ONP, kung tayo po ay nagiging cause, ng pagkasala ng mga, sabi ni Jesus, maliliit na batang ito, mga inosenteng batang ito, sabi niya, mabuti pang talian ng bato, ang lieg, at lunurin sa dagat. Nako, mga ka-ONP, strong to na reminder sa atin na mga adult, na kinahanglan gyud nga pantayan at imanon. At the same time, hindi tayo maging cause na magkasala sila.
naday tayo gihapon akong responsibilidad no sa atong mga kabataan, mga ka-ONP. Okay? Ayan, basahin niyo po, no? Matthew 18:6 po yan, mga ka-ONP. Ito po ang Oras ng Pilipinas. Hi, Ate Rosalina, good morning. And si Ate Dian, magandang umaga rin sa inyo. Ate Aning, good morning din po sa inyo dyan, ha. Salamat po sa pakikinig sa ating programa. Okay, kasama din po natin ang Team Positive na magbibigay sa atin na kanilang mga pabaon. Here's Ate Yvonne. Ate Yvonne, good morning. Magandang araw mga ka-Dexafi. Kung makatanggap ka ng napakaraming pagtanggi sa buhay, panatilihing isa-isip, may mas dakilang plano ang Diyos. Ito po si Ate Yvonne, Team Positive. Thank you, Ate Yvonne, sa imuhang pabaon karon nga buntag. Ito naman si Kuya Julius. Kuya Jules, good morning. Magandang umaga po, ka-ONP. Sa gitna ng dilim, laging may liwanag ng pag-asa. Ito po si Kuya Julius para sa Team Positive. Salamat, Kuya Julius, sa imuhang pabaon. Here's Kuya Elkin. Kuya Elks, maayong buntag. Maayong adlaw mga ka-DXFE. Ang pagkamaayo og maluluyon nagpasabot nga musabot kita sa sitwasyon sa uban ug mutabang kanila. Kini si Kuya Elkin para sa Team Positive. Tagang salamat, Kuya Elkin, sa imuhang pabaon karon nga buntag. Ikaw ba, ka-ONP, may pabaon din ngayon? Siyempre, i-share natin yung mga pabaon natin, no? Number natin, 0909-582-2112. Pwede rin sa ating Facebook Live, pakicomment na lang po, mga ka-ONP, at babasahin po natin yan dito po sa ating programa. Okay? And pwede rin, no, mga ka-ONP, tawagan niyo po kami 224-2184 para po sa ating mga pabaon po ninyo, mga ka-ONP. Okay. Ayan, 7:50 na po ng umaga sa ating pagbabalik, mga ka-ONP. Makakasama na po natin ang ating guest, no, ngayong umaga through Zoom. At later po pag-uusapan na natin itong ating topic, mga ka-ONP. Okay? So, ito po muna, pabaon sa atin from Papuri 20, ang title ng kanta, Si Jesus ang Bahala. Marami na siguro tayong concern at marami tayong siguro kinakatakutan. Huwag kalimutan na siya po ang ating Diyos. Siya po ang in control. Maayong adlaw mga ka-DXFE. Ay ngayon, halos di mo mairaos buong maghapon. At sa dami ng problema ay di na makaahon. Kung minsan ay parang abang susuko na, ang pagod na katawan ay tila bibigay na. Isip at damdamin ay puno ng pangamba. Kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aayaw. Si Jesus ang bahala. Kailanman ay di ka pababayaan, pagkat siya lamang ang tanging maaasahan. Si Jesus na ang bahala sa iyong pangangailangan. Kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aayaw.
makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aayaw, wag kang bibitaw. Si Jesus ang bahala. Malaki ang papel ng mga sibilyan sa pagsugpo ng terorismo. Isa na dito ay ang pagsasabuhay ng tinatawag na culture of security. Ano nga ba ang culture of security? May nakita? Dapat Magsalita. Sa culture of security, tandaan natin ang 4 na bagay: volunteer, report, remind, at participate. Makipag-ugnayan sa Task Force Davao, idaya lang 0917-131-4333, 0999-227-1111 at 082-224-0911. Gatas ng ina lamang para kay baby sa unang 6 na buwan. Sa unang 6 na buwan ng buhay ni baby, sapat na ang gatas ng ina. Ito ay mahalaga upang matiyak ang kanyang kalusugan. Sapat at may gatas ang ina ayon lang sa kailangan ni baby. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan. Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan. Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din. Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan. Maging tapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa. Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon. Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang.
bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin. Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Inilagda sa lungsod ng Maynila noong 19 ng Agosto sa taon ng ating Panginoon, 1939 sa Commonwealth ng Pilipinas, ang ika-4. Oras na para isipin ang kapakanan ng kapwa mo. Oras na, Pilipinas! Atong oras alas 8 sa buntag, kauban na nato karon pinaagi sa Zoom mga to ang guest. Mga kawinpi, siya po ay isang counselor at the same time isang family advocate. Let's welcome Kuya Jeter Yares. Kuya Jeter, good morning. Good morning, Pastor Ton, and good morning sa tanan natong tigpaminaw. Madunggan ba ko? Yes, loud and clear, Kuya Jeter. I'm happy that okay. magkauban na punta. Thank you so much sa time pod nga imuhang gihatag today, no, aron hiskut-iskuta ng kaning ato ang topic. Based sa to siguro give us parang context, no, mga ka-ONP, based sa report sa data kaning gikan sa PISA, no, og sa EDCOM, isa sa bawat 3 Pilipinong mag-aral ay naka-experience daw og bullying. In fact, sa previous PISA survey na ay 65% sa mga estudyante ang nakaingon, no, nga naka-experience sila bullying. And dili mo baba, no, sa dili lang once, no, but daghan nga beses, mga ka-ONP. And recent nga, no, yung mga nangyayari sa ating mga schools, di na pud ni siya tago sa atua, no, kay even sa mga balita karon makita naman nato, mga ka-ONP. And ingon pa sa UNICEF Philippines, halos half sa mga kabataan daw nga Pilipino naka-experience na pod, dili lang physical gyud but even online bullying or ginaingon natong cyber violence. Now with that fact, Kuya Jeter, nindot pod, no, nga ato aning kana ganing hiskutan. Siguro ang uban mangutana la unsa may buhaton nato ani, no, mao na unang gyud pangutana nila, unsa man kaginikanan, unsa man tawag ani kining teacher or maybe sudyante pod, no, diha kita magsugod, no, kung saan ay nagapanghitabo sa atua. Okay. So Kuya Jeter, sa imo ha, while hearing this news, unsay take nimo ani, Kuya? It's very sad, Pastor Ton. Nasad ko kay niabot na gid siya ana 60+% sa ato ang school kids are actually experiencing bullying. Sa ako ang analysis ana, no, dili lang siya failure sa part of the school, pero fundamentally it's really a failure of kanang co-regulation and modeling at home. So ang school nahimo na lang siyang diha na lang nang gawas ba ang problema. Pero kung tanaw nimo sa balay gid na siya nagsugod. Okay, so ang parents probably busy enough or nalingaw na ang parents sa ilahang sariling social media activities to the point na wala na sila time to co-regulate with their children. Wala time to model paano mag-resolve og conflict. Okay? Kana mag conflict resolution man good, Pastor Ton. That is started at home. Kaya mag-away ang mga magsuod, no? So ang ginikanan, so how do you resolve that, the two of you? Nana siya, no? So sa balay pa lang daan natunan na nila dapat ang conflict resolution. Pati ng close nga relationship sa
ginikanan og sa anak to the point na ma-internalize sa anak ang empathy. And ang empathy pa nga ma-feel niya ang iyang kaugalingong emotions, at the same time ma-feel pud niya ang experiences sa uban. Okay? This is kani siya nga mga bagay, Pastor Ton, sa home gyud ni siya ma-develop early on, no? The first 0 years pa lang ang bata, even ano pa, kaning pregnancy pa nga time, no? So 0. Pag-abot sa eskwelahan, 7-8 years old ang bata, dapat natun-an na niya nga emotional skills. No? Unless wala na siya, maglisod jud ta kay ang nahitabo mangud karon, gipasa sa teachers ang responsibility nga dapat unta sa ginikanan. Kaya muna siya ang nahimong cultural shift karon, no? Unfortunate kay na nga nahimong rehabilitation center ang atoang mga eskwelahan tungod kay naay failure of parenting at home. Okay? Failure of proper parenting at home. Naghihimo na lang rehab center ang mga eskwelahan. Ang atong mga teachers manggod, dili man na sila trained ana, kaya ang learning nila how to deliver knowledge, no, knowledge transfer man ang ilang skills. Dili man sila anang limited parenting na skills, no. So kana that is really an important thing na challenge gid na siya. That's why kung halimbawa ang bata dysregulated siya pag sulod sa eskwelahan, emotionally dysregulated siya, gamay na nga paka, no, kanang nahulog lang ang lapis, nahulog lang ang ballpen, ang ending sumbagay na yun na, no? Tutukay na yun na, no? Bantay ka lang niya, no? Kaya dili sila ka ba regulate eh. Okay. And then plus sa home, for example, sa balay, no? Paano mag-deal o paano mag-resolve og issues sa balay, no? Magsiningkahanay, magbinunalay, magginukdanay, no? So at the end of the day, kana siya ma-model pud na sa bata. Aani day ang mag-solve og problem. If you cannot get it the soft way, you get it the hard way. Okay. Ana, so pag abot sa eskwelahan, gamay lang disagreement with friends, ang feeling sa bata threat na sa iyang survival. Okay. No? So moingon ng bata, dili ka madala, ugot ko niya, so bagon ta ka, unya dili ka banay ta. So inana siya actually, Pastor Ton, no? Ang experiences sa school, manifestation lang na siya sa failure in the home. Okay. So kung ang solution na gina-offer sa eskwelahan is kana lang security, inspection, okay, provide a good learning environment for kids. Tama man tanan, pero sa tinuod lang, patch lang na siya. Because it does not address the real thing. It does not address ang social failure, kumbaga. Nga, for some time now, for the past many years now, maybe 30 years counting, napasagdan jud ang area sa parenting. Dili intentional ang parenting natong mga Pilipino. Right. No? Right. And to see a survey, 65% of our students are bullied. Dili na siya incidental, Pastor Ton. Systemic na siya. Okay? So ang failure sa parenting, dili lang kanang certain kanang murag potholes lang ba nga, sulpot here and there. Dili, systemic na 65%, that's majority. Okay. No? Right. So makita nimo diha ang unregulated gyud ang atong mga bata. Pag sulod nila sa eskwelahan, unregulated sila. Wala sila naka-experience og empathy, wala na model sa ilaha ang conflict resolution, wala nila na learn, wala sila naka-co-regulate sa ilahang emotions with their parents. No? So at the end of the day, kanigid siya ang major issue. Napasagdan jud ang parenting sa Philippines. Right. Yeah. And unless mo ni siya ang i-address, we are only patching lang kita sa surface. Yeah. And ginaisip po na ko, Kuya Jeter, no, aside sa effect naman good ni siya, no, impact naman lang good ni siya, even the parents naapod ni sila baggages nga gi-carry unya wa pud to na address. Okay. Yes. So buto sabot kung unsa man ang nasa imo mora mo gina imo mahatag kung ang iyahang lolo pud og lola atong ginikanan passive pud, wala pud gi-deal pud to siya. The same cycle lang iyang ihatag sa iyang anak. Mas worse lang ron kay ang technology kay okay, ang technology karon. Oo. Mas muna nga kinahanglan intentional ang parenting, Pastor Don. Okay. So, intentional ang parenting. Dili siya tungod kay nahigugma lang ka, na in love ka, na may niyo mo, ng anak mo, dili lang inanak. Tuyoon jud nimo siya pagiging parent. I-learn jud nimo siya. So, dili lang na kay tendency man good kung dili nimo siya intentionally i-learn, ipasa ra nimo sa ilaha kung unsa ang imong trauma sa una inig pagdakop mo.
And then it will aggravate no ang situations. Let's say for example karon sa internet, grabe na ang violence sa mga bata, expose sila. Yes. So naanay mga gangs sa internet, naanay mga subcultures in the internet no nag-promote og violence and kaning ginatawag nito nga youth nihilism no. So kani siya if void no, kumbaga if ang bata wala siya sense of security at home, okay, wala siya close nga relationship sa iyang parents, asa man siya mangita ana sa iyang peers, tama? Yes. So muna ang ginatawag nato karon nga peer orientation. So kung oriented na ang bata sa peer, asa man na padulong no, as unsa man ang ginatudlo sa peer sa iyang kapwa peer, dili man na sila makatudlo og values. No? Dili man na sila makatudlo og spirituality, no, di ka na durat, no. So ang ilaha lang pong itudlo, ang ilaha pong iyang kaugalingong immaturity, tama? Pareho man sila immature. So karon naay mo feel sa void, no, naay internet game nga ala lingaw lagi ni nga inani, ala patsanay ni inani. So that nahimo na siyang oriented towards the subculture of violence and nihilism, no. So at the end of the day, ang nipuli sa emptiness no nga wala na develop at home is ang atong subcultures in school and in society. So kung ma-develop ni sa mga bata nga subcultures, okay, ma-learn sila sa mga violent behavior, sa mga pornography, no, sa mga things na dili jud actually parents taganahan nga ma-learn sa atong bata at a young age, and yet they will learn that because of peer orientation. So at the end of the day, nganong mas stronger man ang influence sa peers kaysa sa parents? Because wala na establish ang good parental relationship. Right. Wow. So diha punta magdaog. Oo. So balik gihapon no sa kaning parenting. Balik gid siya gihapon. Oo. Yes. Maybe ang mga parents pud nato moingon sila nga ang struggle magud na mo kay nanginabuhi mi. Okay, so mo na mo ang pinaka-struggle those maybe dili man pare-pareha naay uban nag-OFW, naay uban early pa no, na teenage pregnancy ang case. So medyo struggling gina sila nga siyempre survival mode sila pirmi kay wala man na nakuan pud tong maturity pod sa ginikanan. Aside niya na Kuya Jeter, naapod tong broken family. So, siyempre pag broken family problema pa rin yan sa bata, no? So daghan po na contribution. Yes. So moingon ko Pastor Tono, dili siya kung moingon ta nga balik sa parenting, I am not blaming the parents, no? Okay. Because in reality ang nag-respond lang pud ang parents kung sa ang reality of their time, no? And unfortunately kanang nag-compound na siya ba, no, intergenerational na nag-compound ng mga factors, no? And if ikaw karon nga parent nahimo kang aware ana, then you have to do something, no? Dili lang kay wala naman koy mabuhat ana, no? Atong attitude of apathy and kanang part po na nihilistic gyapon na kanang apathy, actually that's still nihilistic, no, in a way. No, awa naman koy mabuhat ana, so sagdan na lang nako na sila, managko naman na gihapon sila. So at the end of the day, imuhang gisurrender ang imuhang responsibility. Or aside ana Kuya Jeter, moingon pa jud ka nga sige mag-provide na lang ko sa ilahang mga gusto. PS2 kanang mga inana, syempre. Kanang inana. Yung bata dili i-bribe nimo og boundaries, no, dili ka learn og boundaries ang bata. Sige lang siya providean, so mahimo siyang entitled, no, inig kadako niya. Inig kadako sa bata, no, di siya kabalo, di siya mudawat og no for an answer ba, kay wala man siya tidako ana, tanan niyang gusto makuha man niya. So mahimo siyang walay consequence sa behavior, so manunggab siya, makalusot man di ko. Okay, mangbully ko, makalusot man di ko, pag nakoy gusto paliton, I can have it. So there's no reason, no, walay real consequences. No? So part na siya sa dapat nga i-develop sa home palang daan ang real consequences na ana, no? Kay kung real consequences sa society mas lala man na kay mapriso naman jud ka, no? So kana gid, no, ang balik gid siya sa parenting. Kung ikaw nga parent or you plan to be a parent, you have to be intentional in becoming a parent. Dili lang incidental lang ang pagiging parent nimo, no? Kung sa imong na-learn sa una nga mga behaviors sa imong parents nga na-adapt nimo, dili necessarily nga ipasa nimo to tanan, i-filter nimo kadagan ako.
Right. Chances are daghan ato ang dili na maayo for now. Na ay ang siguro ang tanong ngayon, Kuya Jeter, yes, nakita na nato ang problema. Ano yung mga steps, no, na pwede himuon sa ginikanan? Dili lang ginikanan, family gini siyang i-address, no? Nga nakaibalo na ta nga naadi ay gap, na ay problema ang ato ang parenting, ang ato ang pagpadako sa atong mga anak. Wala may kurso nga mag-offer aning parenting, wala may, unfortunately, di ba? So kung unsa ra pud toy nakuha na ako dito sa akong silingan, so gitan-aw ako sa teleserye, moro to akong apply, no? Kay moro pud walay resources ako Kuya Jeter. Unsa imong maingon ana? Mo na nga dapat kung moingon magud ta nga school, Pastor Ton, ang school dapat is a partner of the home in raising the child. And the community is supposed to be a partner of the home to raise the child. So as the church is also a partner of the parents for parenting, no? So in other words, kita nga ginikanan dili nato ipasa ang responsibility sa gawas, no? Sa school, sa church, but rather we partner with the church, we partner with the school, no? So dapat naanay community engagement, unified nga community engagement. Ang problema man gud kanya man gud siya. Okay. So ang barangay na sariling programa, ang eskwelahan na sariling programa, ang church na sariling programa. Wala gyud tay kanang cohesive na framework ba when mo ingon ta og kanang child development nato, wala tay cohesive framework ana. No, kanya-kanya ang matag agency sa gobyerno, kanya-kanya ang matag community, kanya-kanya ang matag simbahan. Okay. So ang ending, wala gyud actually tay na reach nga bata. At the end of the day, no, fragmented pud ang ato ang intervention. No, so kung unified man gud unta ang approach, for example, ang school, no, partner niya ang parents i-consider niya nga partner ang school. So magtinabangay na sila. Pati ang barangay, pati ang simbahan, no? So magtinabangay na silang tulo sa mga avenues nga makasulod mi. Kiun sa mga avenues nga kaning diri mi, o sa mga avenues nga pwede mi mo come in sa amo ang kanang inani nga perspective sa youth, no? So kana kinahanglan jud na siya, wala tay comprehensive framework in youth development in the Philippines. There's none. Okay? Kung naa man, outdated na. Okay. No? Kanang dili siya research based, no, dili siya kanang wala siya gitun-an gid ba, no, dili siya research based. Sa recent study actually, months ago, magikandak actually ang NEDA ana, no, and nigawas dito ang exposure sa children nato in violence. So dito gani sa ilaha 40+% pa lang, no, pero at least nigawas ni 60% karon. But alarming jud kaayo for me nga even ang ato ang mga research lenses, no, dili nila makita ang developmental side. And ako as a counselor, I'm really sad about that, no? Kay ang research lens nato, halimbawa ang NEDA mohimog research on youth. Kung sabay lens nilang ginagamit, economic. Yeah. Okay, so for example, tanaaw na to kanibang youth nga natawo 2010 hangtod 2020, sila man ang mahimong workforce nato 20 years from now. Yes. What kind of workforce are they? Inana ang ginatanaw nga lens sa NEDA. Sa atong mga ekonomista, inana ang ilang ginatanaw nga lens. So workforce, sa productivity, pero wala nila nakita unsa ang developmental issues nga ginaagian ani. Unsa nga kind of parenting ang ilahang nadak-an, and what kind of parents they will be pag abot sa ilang panahon, or will they even become parents kay daghan nila di na gusto maminyo. Yeah. Siyempre, kay concern na lang financial. Birth rate karon. Financial. Ang batong birth rate karon iubos na 1.7 na. Yeah. That's quite alarming, no? So at the end of the day, as long as mo lagi na ako ang ginasulti Pastor Ton, no, even sa other na mga guestings, no, nga kung ang lens nga ginagamit nato sa ato ang economic research is purely economic, we will not hit the point. No, dili nato na siya ma-address, no, kay wala tay lenses on parenting, wala tay lenses on psychological emotional development, wala tay lenses on emotional regulation. So, kanang ato ang economic goals, water na tanan. Pag mahimong dysregulated ang ato ang mga bata, wala siya may tabuan ng economic goals nato. So, tinuod na siya Kuya Jeter, no, kay even manggod sa ganing employment, ang sa ginikanan ba gihapon na magsugod, no? Kanang the way they project ang ilang kaugalingon, si Papa yun na siya magtrabaho, so ako pod, no? Yes.
Diba? And then, isa pa nga major thing karon Pastor Ton, na nakita nako is that tungod bangod syempre postmodern era naman ta. Ang mga bata nato is exposed kaayo sa macro level news, no? Yun. Let's say unsay nahitabo sa Ukraine, unsay nahitabo sa Middle East, unsay nahitabo sa China. Exposed kay ang mga bata anak karon sa mga macro level, global level, national level, to the point na they become apathetic. Kaya wa man sila mabuhat anak. Tama. It actually paralyzes them. So it reinforces the nihilistic nga attitude sa youth. Kaya wala man sila mabuhat. So another thing na dapat i-develop ana sa mga bata, no, and parents maka-help og develop sa mga bata, kanang ginatawag na to nga micro-agency. Okay nga, okay anak, kanang gira sa Russia ug Ukraine, wala tayong mabuhat anak, pero unsa man ang atong mabuhat as nga para mahimo tang peacemakers pareho sa gisulti ni Jesus. Okay, so you storm that at home, na mag-talk mo about, how do I become a peacemaker? Kung na ako classmate na nag-share sa ako sa iyang problema, that's good enough. That's a good start, no? So at the end of the day, nahimo na kang peacemaker. So kanang inana pa sa storm ba, micro agencies na akay mabuhat in your small way. No? And then karon man good kay wala kaning aside aning kaning overexpose ang atong mga bata, no, sa mga macro level things. Kuan pag yun, no, kanang nawala na tong ato ang mga grand narratives, dili na siya inana ka true karon. For example, ang atong narrative nga kung magsikap ka ng mabuti, mag-ayos ka ng mabuti, mag-ayos ka ng sarili, magiging aasenso ka in the future. Yun. Is that necessarily true now? Wala that's na. A grand narrative, right? Wala na. That's all falling apart this time. No? So na-realize na sa atong mga bata. So ang atong grand narratives, it doesn't work anymore. Yeah. Of course, it doesn't mean na we don't have grand narratives kasi ang atong Christian perspective itself is a grand narrative. We cannot give that up. However, ang implications ana sa experience sa atong mga bata karon, nagakales siya ng reality. So ang response nila, apathy, nihilism. Right. No? Right. Yeah. Speaking about that, Kuya Jeter, no? Before, naamang gihapoy mga games. I mean, I grew up Counter-Strike man to nga mo ang generation sa una. Pero ma-distinguish man ako nga, ay kani dula ra ni ha. Kani dili dapat na ko ni i-apply sa ako ang mga classmate aning akong ginabuhat diri. Because na atong conversation ako with my akong mama. Kana dula man na dong di man na nimo dapat ikuan sa mga classmate. Dula ra na siya. So nandun yung conversation. I don't know karon. Yes. When it comes to that kasi wala na. Oo. So kung unsa tay lang na dito sa dula, nya online pagid ni Kuya Jeter, so naay mga adult diha nga I don't know if they're really adult nga will influence the kill or something like that. Oo. Kanang mga predators ba naman na sila online. Naghanap na sila. Will try to influence children, will try to influence kids. Dali lang ni siya nato ma-detect kung radicalization ng influence. For example, naay mga online influencers towards goal sa ISIS, for example. Dali lang siya i-detect. Pero kaning mga inani ba, subtle man good ni. Kanang hyper-individualism, for example. Okay? Kanang dili na kamo tagad kung unsang isulti sa uban. Mas importante sa imo nga ikaw. You and yourself. Okay? So, that's subtle. Pero mo na siya ang reality karon. Dugangan pag yun og commercialism that always feeds on the ego and the needs of the self. Tama. So grabe na, no, walay regulation. Mo gani nga katong ang recommendation sa World Health Organization ana, ang screen time with children, it has to be moderated and it has to be co-regulated with parents. But pasabot ang time sa mga bata nga naa sila sa social media kinahanglan well supervised sa ginikanan. Ayun. So dili lang dahil kay bawalan lang nimo, bawal na anak magtanaw ka. Naagi day itong partnership, no. Dapat naagid ka. Oo, naajud ka. Dapat naagid ka. Mo ni ginaingon nga parental guidance is advice. Advice. Oo, parental guidance is really a must. For example, mitanaw ang bata og violent nga movie or violent na show or violent na game. After interviewon mo na, how does it make you feel? It makes you feel great, but do you think it's good for you to do that to other people aside from him? Oo.
O don't do that naka because it's not this is just a game and this is reality. So imuhang gi-regulate ang bata by doing that. Gi-regulate nimo siya. Okay? Pero kung walay regulation ang bata kay gipasagda naman lang nimo 24 hours ang bata nag-game og cellphone, nga ikaw busy man ka as a parent, so wala nimo gi-regulate ang bata according sa iyahang experiences online. So unsay ma-absorb niya all the bad stuff. Tama, no? So daghan giday tag na miss Kuya Jeter, no? Ako ma-remember na ako every program sa una sa TV na magidang parental guidance. Karon pumadto ka sa YouTube, wala na may mga inana. Advertisement daghan. And then free na ka unsay mo makita diha sa YouTube kay wala may regulation diha. Ang MTRCB diha raman sa TV, no? Sa TV raman ang MTRCB. Oo. So free gid sila. Ang importante. Yeah, ma-free gid sila. Full access to violence, full access to kanang adult content, nga dili pa sila kabalo ma-regulate, no? So at the end of the day, pildi gyud ang atong mga bata. Okay. So balikan nato tong parenting, no, kasi siguro ato ang mga parents karon na nadungog pud nila ning atong conversation ba, and mingon sila asa man ko magsugod, no, asa man ko magsugod ani kay wala na ako kabaloon sa akong buhaton, maybe dagko na ang mga anak, and kabalo ta Kuya Jeter, the more nga nakadako, the more po sila nga mahimong detach or kana ganing mahimong individualistic na lang ba nga bahala na lang ni sila kay wa man po sila time sa kuha, and then they will do whatever they want. Ana gyud inana gyud ang may tabo kay mo man po atong na model masagdan man nato sila. No? So siguro first Pastor Ton, siguro when it comes to steps, no, ang first is i-restore sa nato, maningkamot sa tanga ma-restore ang ato ang maayong relationship sa atong anak. Maybe dili man 100%, no, for example distant na gid mo sa imong anak. Kung kaya nimo mabawi ang 20 to 30% ana, do your best na makuha nimo. Okay? If it needs na mangayo kag sorry sa imong anak kay napasagdan nimo siya, do it. No? And then another thing, step na pwede buhaton, ask for help. You seek partnerships, no, with the community. So for example, if ang imuhang kanang mga nagninong og ninang sa imuhang no? Singila na sila, no? Kinahanglan na karon ang community parenting. Okay? Right. Kanang mga nagninong og ninang sa atong anak, it's time to ask them, uy tabangi ko aning akong anak kay naglisod ko. And then we partner with the school. There has to be an agreement between the school and your child. And we partner with the church, no? Ang church na ay kuan dakog role ani, no? Kung anak dapat expected ka dinhi inana mo involve ka. So mahimo gid siyang community nga effort, Pastor Ton. Okay. No? Pag mahimo siya nga community nga effort, then dili na ta kaayo kanang individualistic in that sense, no? The whole community will be looking after the welfare of children. Then it will become ang outcomes for sure will become better than karon. And then kita pod nga parents, no, mag-learn po tag-regulate sa ato ang time sa social media. Yun. May makupya sa bata. Kita mag-learn ta mag-regulate sa ato ang time sa scrolling, sa kaning sa kaning time na to ang gina-spend sa nadaghan kaayo sa atong Facebook, no, or sa ato ang unsa ba na diha, no, to the point na gipasagdan lang nato ang mga bata nato nga ni grow up with their phones. Nahimong yaya ang phone. Nya kita nag-atubang ta sa ato ang kaugalingong phone na dili man siya necessarily legitimate nga work, no? Kung legitimate nga work, pwede man ka moingon nga nak, give me space sa for this, but I will come back to you after that. Intentional jud siya at the end of the day. No, so daghan tag kinahanglan ihinulsol ani Pastor Ton, no? Time, tong management of time, ang ato ang relationship sa mga bata, ang ato ang failure to partner with community resources, appeal na ang mga ninong ug ninang sa bata, no? Tungod sa ato ang kanang ginatawag na nuclear nga ideal ba. Western man na kayo kung tinuod lang, no? Pero kung imuhang balikan ang mga communities na healthy ang mga bata, emotionally healthy ang mga bata, dili gid na pwede nga nuclear family lang. Right. Dapat involve yun ang wider community. Grabe, no? Short lang atong conversation kay Jeter, pero gets namin. Ay, salamat sa Ginoo. Ang point ba nga imuhang gi-point out karon, no? And na lang ko
sharing a verse kasi ito yung pabaon natin today, no? And I'd like you to comment aning a verse. This is from Matthew 18:6. Ingon diri, ngunit ang sinumang magiging dahilan ng pagkakasala ng maski isa sa maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian ng gilingan bato, no, sa liig at lunurin sa pusod ng dagat. Grabe naman to si Jesus. Grabe. Oo. Mabigat na responsibility yan. Oo. Exactly. And he is right. I agree with him. No? Kasi Jesus maganda nga itong model, ani. No? Right. And whoever causes these children to stumble, kung sa English pa mo, man siya. Right. Okay? Whoever causes these children to stumble, better for them nga ibitay atot bato and then ilunod sa dagat. No? Kasi at the end of the day, ang mga bata manggudagit sila sa ilang formative years. And ang role jud nato ng mga ginikanan is to teach them, to guide them, to model to them, to co-regulate with them, to bring them closer to the Lord. So mo ginato ang role. Kung wala nato na nabuhat for whatever reasons, nga I believe dili siya excusable. Even if say ta busy jud kay sir, yes, tinuod na kinsa day ang dili busy. Okay, kinsa day ang dili busy. Pero ginikanan man ka. Yeah. Ginikanan man ka, no? So kinsa day ang dili busy. So mo na lagi ako at the end of the day kung gusto ka magginikanan, intentional. Dili lang ng insidente lang ang pagiging ginikanan nato. Tuyuon jud nato siya. Yeah. Tuyuon gid nato siya and gahinan gid nato siya time. No? So I think tama kayo ang wisdom sa Bible when it comes to that. Right. Kuya Jeter, thank you so much and sa ulitin na pod. No problem, Pastor Con. Okay. Story ra ta sunod. God bless you, Kuya. Maayong buntag. God bless. Ayan. Okay. Nadunggan nato si Kuya Jeter Yares, usa ka counselor at the same time a family advocate. Mamaya magbabalik po tayo with our guest na dito po sa studio, mga ka-ONP. Pag-uusapan natin itong ano ba ang mga di tama, no, nga proseso sa pag-adapt. Later po yan. Ito po ang Oras na Pilipinas dito sa 1197 DXFE.
para isipin ang kapakanan ng kapwa mo. Oras na, Pilipinas! Atong oras 8:34 sa buntag, kauban na nato karon diri sa studio ang ato ang partner this morning, mga ka-ONP. Siya po ang Capability Building and Partnership Section, si John Royce Barrete, registered social worker, SWO 2. Ayan. Sir John, maayong buntag. Okay, may buntag po sir og sa ato mga tagpaminaw no sa DX FE no, daghan kay salamat po sa opportunity sa pag-invite ka namo diri po. Ayan, salamat po kay sir. Ako day si Ton Mantalaba. Hello, ang imuhang partner karon para iskut-iskutan nato ning batok sa illegal nga pag-ampon o pagpalig-on pod sa husto nga adoption telling. Okay, so first, sir, nga naman nga naatay siguro mga ingon-ani no nga kanang problema when it comes to illegal nga adoption. Unsay siguro na ba mo'y data, na ba mo'y na kaplagan ani sir? Okay. Aduna kitay mga kaso no based po ni siya sa ato ang mga collated nga mga information sir no sa pila ka tuig nato nga pag serbisyo may tungod sa adoption. First and foremost jud ana sir no kay tungod before manggod sir is mahal ang pag-adopt, so that's why mo resort na lang no mo ano na lang ato ang mga kaigsunan nga kanang idiretso na nato ni dili na nato ni iagi o kanang legal adoption total di man na sila makabalo. So usa jud na sa pinakarason no nga mahal kay before man good sir kung ato alang balikan no ang history sa ato ang adoption law is moagi pa siya og korte or ginatawag nato nga judicial in process. So kana kakibat sa pagano sa judicial process is medyo mahal jud siya. Ayan. No? So maong usa sa pinaka. Another thing also siguro sir nganong naay mga ing-ani nga mga cases kay tungod na po jay uban no based on facts po ni siya na na jay uban nga wala gi biyaan o kanang unsa no mga anak, so that's why gusto jud nila magkaanak murag let us say murag ano na gusto na jud sila no. Yan. Okay. Subot pasabot sir ga kini siya kuan ni kanang realidad ni labi na sa mga siguro married couple nga nag-decide pud gyud nga mag-adapt. Yes. Okay. Pero dili man daotan na sir no. Ang ato diri nga ginahiskut-iskutan is unsay pamaagi nga mapakgang nato ning illegal. No, kaya naman di illegal nga pamaagi ug dili man di ay lisod. No? Sa ingon mo ganina mahal man di sa una. Before kung ang ato alang magong anuhan sir no, that's why kanang usap po ni sa amo ang ginapanghingusgan jud karon nga iunsa ang illegal nga adoption kay gusto na mo mahibaw-an sa mga tao nga bag-o na atong balaod sa adoption no kay mahitungod aning RA 11642 na kung asas ang tungod aning 11642 no sa kanhing judicial nga proseso sa atong adoption po gihimo na kining administrative in nature. So dili na ni siya moagi o kanang korte no na si NACC na or ginatawag na to nga National Authority for Child Care ang naga-issue sa order of adoption o sa certificate of finality. No, so kauban po dani sir sa RA 11642 no is mas nahimo ng simple ang proseso sa adoption nga in which mo ni ginakahadlukan before. No kay mahadlok sila sa mo appear sa korte. And then another also sir no di man jud nato makalimod nga ang kalahian before jud usually average 3 to 5 years jud maunsa ang adoption. So usap po na sa nagapugong sa uban nga mo proseso og adoption. And another thing also no katong mas simple og less costly na jud ang atong adoption po. Kay tungod walay bayad ang adoption at the same time po no is requirements na lang ang bayaran. So ano jud kaayo siya kanang murag kumbaga
wala na'y rason for them nga Yes. dili jud iproseso legally ang adoption Okay. po. Nag-iskot ka niining proseso o Yes kaning mga requirements sa pag-adapt. So unsa may mga requirements, sir? For example, ako gusto ko mag-adapt. Unsa may dapat na kong buhaton? Okay. So ang pinakauna jud no magsugod ta sa proseso, no. Okay. Ang pinakauna jud buhaton po if kita gusto mag-adapt, no, na atay murag kanang naka-decide na ta nga it's either single ka or married couple mo, pwede man na siya mag-adopt. So, ang inyo yung unang buhaton po is mag-attend o ginatawag natong adoption forum. Kini si adoption forum po, no, is mo ni siyang orientation para sa ato ang mga prospective adoptive parents, no, kung asa i-inform sila sa detailed nga proseso, sa mga requirements o unsa ba ang mga safeguards sa itong balaod. Kaya of course, no, gusto po nato ma-inform mga mga prospective adoptive parents kung unsa ba di ay jud ang giingon sa atong balaod. So dara na siya mahitabo. And when it comes sa ano po, no, schedule. Kanibang forum na to, sir, you mentioned about schedule. Kanibang forum na to regular, once lang ba ka or required ka every forum dapat na apog ka? Okay. Kani si forum po is one time at attendance lang po ni siya, okay. no. Kanang kaisahan lang ni siya nga kan pag-attend just to know nga ni unsa jud ka, you are informed sa proseso og sa unsa ang mga requirements, no. Okay. So, when it comes naman sa scheduling po, magkalailahi siya kada region, no? Kay na may autonomy sa region to kung unsa ilang scheduling. But sa Davao region po, no, there is sa Davao region is naatay duha ka schedule for adoption forum. Kini for face-to-face po, mao na siya ikatulong Miyerkules sa bulan na siya. Every katulong Miyerkules sa buwan, face-to-face na siya, sir. No, for those nga doon lang na or naa sa Davao City or sa mga kasigbit nato nga mga municipality or syudad. And then for those naman po nga, of course, layo man jud ang Davao City sa atong so gitagaan nato silang opportunity nga maka-attend ginhapon og forum. So that's why natay online every 4th Friday of the month po. Yan, okay. So aside sa siguro requirements and sir, libre ba nina, banibayad, and at the same time kaning kuan pod ba, sir, ba naamang gud tay uban nga dugay na siguro diha sa ilaha, are they still qualified, no? Kaya naman diha sa ilaha namang gipapuyo. Okay. So, yes po, sir, no, they are still qualified. Like, mo na itong sa imuhang nga sample, sir, no, dugay na sila hang bata, but wala ni agi o let us say government interventions. No, so mo na itong ginatawag nga independent placement po, okay. No. Independent placement na siya, and usap po na siya sa kanang mga qualified nga mga kanang cases, no, para i-process sa adoption. So pwede kaayo, sir. It's bahalag kanang ang bata is lapas na 18 years old, pila ng edad, no, for as long as kung gusto ninyo po nga i-process ang iyang adoption, pwede kaayo po. Okay, so abot pa sa bot, maski kung siguro edad na 20, yes, 30, no, pwede kaayo. Oo. And then talking about payment, na by payment ni siya, sir? Okay. When it comes sa pag-attend sa forum, sir, wala dyan na siya payment. Or even sa entire proseso sa adoption, sir, wala dyan tayo ginatawag na socialized fee or bayad, no? Walay bayad sa ahensya, walay bayad po sa atong social worker, no? Walay bayad sa kung unsa pa man. Ang only nga ilahang magasto jud, sir, throughout the adoption process kay ang mga requisitos lang jud sa adoption. Okay. So, kung maingon po tag requisitos, sir, no, medyo taas-taas man siya kung ato siyang i-discuss, no, but more common dara nga mga requirements kay mga medical evaluation, no, psychological evaluation kay tungod, no, dili lang man, di ba, kung maghalaga tag bata, dili lang man financial o kanang physical ang atong i-provide no, holistic man. So dapat ay pangayo nga mga NBI, no, other than that kinahanglan naman sila mga birth certificates, so marriage. So i-survey po ning mamu-adapt o atuan po ni sa
mga social worker kung kumusta ba na ilang sitwasyon, ilang lifestyle, ganon? Yes po sir. Naatay ka ng mga ginatawag na home visits po, no. Parte dyan na siya sa proseso sa pag-adapt. Kaya of course no, na may assessment na atong ginatanaw nato, dili lang ang katong financial, katong mga documents nga ilang gipasa. Of course gusto nato makitaan actual no kung unsa ang dynamic sa pamilya kay we don't know po no namin nagkalailahig reason ang mga prospective adoptive parents sa pag-adapt. Of course dito nato makitaan if wala by abuse nga nahitabo kay of course kailangan po nato na siya tan-awon nga perspective no or kanang area. So kana man naka-adjust ba jud ang bata no, kamusta ang relasyon sa bata sa mga muadap no, kamusta ang sitwasyon sa bata sa mga tao nga nakapalibot. Okay. So holistic jud ang ato ang pag-assess sa anak po. Napoy uban nga wala sila'y anak, wala pud sila'y nakuha nga anak or nga bata, pero gusto sila mo adapt, no. I believe ang RACO na ay una nga program that they have children nga pwede nila unsa bitawag ana ipa-adapt. Oo. Unsa bay kuan ana sir? Unsa bay proseso po dana? So kana po siya nga situation sir no is ginatawag po nato na siya kung ganina sir is katong bata is naana sa ilaha no mo ginatawag nato na sila nga independent placement. Karon kana po sa para sa mga individual or couples nga wala pay bata sila but gusto mo adapt, ginatawag nato na siya og regular adoption. Regular adoption kay tungod mo undergo sila sa regular nga proseso sa adoption na kung asa mo apply sila and then ang katong gingon si RACO na atay mga legally available for adoption. No, it's either kato ni sila mga bata nga nasa center, katong mga foundling nga atong ginakamakitan or gipamilin, no, or else kanang naa sa foster nato nga nga legally available for adoption na pod. So mo na mag-undergo sila ginatawag nato nga matching sir. No, kumbaga ang unsa ang preferences karon nimo adapt, no, so pwede siya maka-express sa edad nga iyang preferences, no, edad siya and then of course kung unsa putong available nga mga nga mga legally available for adoption nga mga bata, no. So naatay sir dili si social worker ang mo dili si social worker ang mo ingon nga o kani nga bata is matching dili ka mo naatay po no set or multidisciplinary team nga mo determine ana. So mo na sila ginatawag nga child placement committee po na kung asa composed siya og lawyer, doctor, psychologist, social worker og NGO representative. So sila na ang mo determine sir no sa kung kinsa nga bata ang match sa ato ang adoptive applicants. You mentioned fostering. Naabot ba yatay programa sa RACO sir no nga ginatawag na to nga license nga mag-foster? Unsa may kalahian ani sa ginaingon nimong regular adoption? Okay, when it comes sa si foster man good sir, temporaryo lamang no na kung asa ang usa ka bata nga dili pa kaya ang alagaan siyang parents or wala na joy opportunity ang family to take care, ginabutang namo temporaryo sa mga license nato nga mga foster family. Nabutang siya dara, it doesn't mean nga na-transfer na sa foster parents ang parental authority, no. Naay posibilidad ginhapon nga ang mga bata is ikwaon siya sa iyang foster family. Kaya it's either ibalik siya or ma-adopt na siya. Meanwhile po, ang regular adoption po or adoption in general po is permanente. No, meaning to say, once ang bata is ma-adopt na siya'y bag-o og permanente nga pamilya na kung asa katong mo adapt sa iyaha is mo na na ay full custody, na ay full parental authority po sa bata. Napod uban nga later on na-realize sila nga ay dili man day ko kuandi ay capable or di man day ko murag ang dili mag-jive nga mo ang relationship aning bataa. Ako na lang siguro ning iuli. Pwede ba na sir? Ani siya, naa siya'y duha ka sitwasyon po no nga nato. If ever nga ang adoption po is nahuman na, like naana jud ginatawag nga order of adoption of certificate of finality, dili na po pwede siya no, di na siya pwede uli. Kay tungod ang sama sang gingon ganina,
ang more significance ni Certificate of Finality ug Order of Adoption po, kamo na po ang parents na nasa inyo ang full legal parental authority, ang legitimacy sa bata na kumbaga kamo na jud ang parents. Pero let us say po na ang bata is katong ni undergo siyang matching, no, man pagkahuman sa naamaguna siya ginatawag na to nga supervised trial custody or kumbaga monitoring 6 months na siya, sir, na kung asa itanaw na tong adjustment sa bata. Now, kung nakita during sa monitoring nga dili da ay ang bata no well adjusted sa iyang family, and then at the same time ang adoptive family kay dili pod well adjusted, no, so dara mo si social worker most likely na ay consideration of kanang ibalik ang bata. Pero ra po dyan na siya nga mga so far sa ni Davao region po, sir, no, murag wala pa man po hinuon ta na ana kay that's good. During manggod sa matching, sir, during sa matching is gina make sure dyan na sa to ang child placement committee nga committed jud or kanang informed ang mga mo-adapt sa condition sa mga bata or naabi mga existing nga kailangan ma-remember, no, sa bata. So aware sila, no, and then namaputay mga ginatawag nga mga activities, no, nga ginatabangan ang adoptive parents at the same time ang bata no nga maka-adjust well sa ila, no, pamaagi sa bonding, no, so maiwasan nato to siya mga sitwasyon. Naingon ako na, sir, kay dili ba tanan bata pod naas sa nagdako, no, or gikan sa kanang family nga okay. So, pasabot na sila yung mga baggages siguro gikan sa ilahang previous family or silang original family, biological family, that later on ma-discover sa katong parent nga murag dili gid mi magkasinabot regarding this. So at least may 6 months na ginatawag natong matching. Ginatawag nga supervised trial custody or monitoring. Ayan, okay. Well, I'm not saying nga inaana tanan, no? But of course, gina-consider po nato na nga siguro isa na sa mga ginatan-aw po sa mga mo-adapt nga parents, no? But of course, kabalo man tang kasing-kasing po dani mga parents good willing good, no, na mo-adapt. Okay, another question sir, no, siguro sa ato ang mga kawimpina sila pangutana pod karon, pwede mo mag-send sa inyo ang pangutana. When you talk about kuan manggod ang kining ato ang adoption, usually isa lang, pero naay uban gusto nila 5 kabuok or unsa bay kuan ani, sir, unsa bay limit ani dito na ba sa katong pag-survey sa atong mga social worker, diha nila makita? Ano po siya, sir? Technically po one at a time jud siya. Dili siya pwede nga 5, no? Pero in cases of kanang mga mag-igsuon, sir, pwede na sila isabi kanang mag-igsuon nga for adoption. Pwede rin na sila. Pero if ever galing nga magkalailahi ni sila nga mga individual, one at a time jud na siya, no? Kay of course kinatan-aw po nato nga kaya pa ba i-provide, no? Wala ta nagaingon og specific number kung pila lang ang ma-adopt, no? Ang ato lang man yung ginatan-aw there is kaya pa ba i-provide alagaan sa mo-adapt ang mga bata if ever i-allow siya. Kay after all, dili man ang kumbaga ang ato ang ginapanig, dili ang katugong kagustuhan sa mga parents nga mo-adapt atong ginapanigan. It's after all best interest ginhapon sa bata, no? Kay mao jud na ang ato ang ginatan. Okay. Tama. Kita as adoptive parents siguro is pwede mataba kapatuyang og adapt, no? But after na to is kaya pa ba? Is it for the best interest sa bata? Tama, paeskwelahon ba na nato? Ato abi ang pakauno, no? Ato abi ang tudluan, di ba? So dili lang sabot nga willing ko mo adapt og 12 ka buok. Ma-appreciate man nato na kanang puso sa ilahang intention, but then again kanang maprotektahan bagihapon ba ang bata. So katong gingon nimo, sir, nga after sa forum then yung process na, no, diha na magsugod tong 6 months. Okay, after sa forum po, sir, no, of course mahatagan naman mo sa forum og mga requirements, so natin compliance sa requirements, no, so i-comply nato na ipasa nato siya sa ato ang mga respective nga mga local social welfare development offices, pwede pud sa RACO, no, sa among opisina, and then after sa pagkompleto sa mga requirements, sir, no, is dara pa to mahitabo tong home visit
Naapay home visit jud. Okay. Mauna si home visit sa assessment no kay tungod naaman tay mga ginatawag nga case study report na Ayun. paghimuon. So assessment ni social worker. Okay. No. Let us say human na si social worker siyang case study, so dara na mahitabo karon sir ang katong ginatawag nga matching. Alright. So matching, Okay. so let us say na-approve mo sa matching, na ay bata nga na-approve no. So dara pa after 3 days sir, need mo mag-decide kung dawaton ninyo ang bata or dili. So Ayun. naa jud ginahatag nga opportunity sa atong adoptive parents po nga dawaton ba nila or dili. And ay uban nga ang katong iyahang biological parents moingon nga kuhaon na mo na among anak. Amo kami ang naay katungod kay amo aman ang anak. So dili imong kuhaon na namo. Unsay siguro mahitabo ana sir kay legally na adapt naman siya. Okay. So naatay magkalahi-lahi nga sitwasyon ana sir no. So if ever nga ang bata po is wala pa siya naamang gutay ginatawag nga deed of voluntary commitment sir. Usa ni siya ka dokumento na kung asa permahan sa biological parents sa bata no biological mother na kung asa kung mupirma na siya sir nagapasabot nga iyahan ng ginatugyan ang iyahang anak sa gobyerno no sa gobyerno and then wala na siya katungod if ever no so mao na ang ginapapirma nato just to make sure nga naka-decide sila but sa pag-facilitate ng DVC sir or deed of voluntary commitment sir is naapa jud tay intervention ana counseling no kay dili nato siya ginaano nga pirma na. So, ginatagaan dyan nato siya chance, ginapasabot sa iyaha nga kung mo perma, mo uning implikasyon, no? Kay, after all, ginapaningkamutan, ginapon sa social worker, sir, nga, if pwede pa pabilin ang bata sa iyong biological parents, himuuna mo siya. Pero if nakita na mga dili, jud, so, maano na dyan mo, ipaperma dyan mo ang DVC po. Ayan. So, naagid ni siya dapat consent no? Or kana ganing ilahang kuan nga yes po. Ihatag na or dili man ihatag siguro ang term. I-relinquish na nako ang akong authority as parent aning bataa. Siguro with many reasons pod. Yes, valid reason na pod. Nga ingon pero mo lagi na mga ka-UNP kay legal naman good siya so dili dapat magamit nga ingon ko nga kami man ang biological nga parents so naami katungod no bayari mi or something like that diba usahay maimo biyang inana sir ang senaryo so ang unsabay pamaagi ana sir no kay kabalo ko ang privacy na kuan man gid nato na dapat i-practice no. Yes. Manamang kayo uban ang parents nila adtuon pa nila tong ilang anak no didto. Naabay legal nga pamaagi nga maingon nga dili na pwede nga moadto mo didto kay sila naman ang legal nga parents. When it comes sa ana sir no kay magdepende po jud siya sa adoptive parents no kay nadyo ubang adoptive parents nga dili jud nila gusto nga ipaduol na ang ano but on our aside also no kung makabenepisyo ang pag-agto sa biological mother sa bata kay of course part of the rights gihapon sa bata nga to know his or her identity no so amo jud gina-encourage but if ever nga dili jud gusto sa pwede man na siya pwede kana siguro kung naay valid nga reason yun kung naay kung wala man poy ka ng mga events of kanang panghulga or kanang maka negative nga apekto sa bata no okay ra siya but if ever na ani mga ingana nga mga cases po no pwede ta mo sa barangay no natin ginataw nga katong protection orders no ingana but if in kaso pud sir na lang tay sitwasyon na kung asa wala pa na human ang adoption no man naka ongoing pa lang siya naka-decide ang biological mother na po jud siya katungkod-tungkod test the adoption po kay tungod wala pa man ang adoption na finalize po tinood po na ihamang gihapon ng katungod hangtod nga wala ma-relinquish ang iyang authority sa kining adoptive parents. But so far man po no sa atong experience diri sa Davao region sir we are very much fortunate lang po with our adoptive parents kay ilaha yung
allow ang ilahang mga adopted child nga kitaon ang ilahang mga biological parents, no? Kay kumbaga sa ila panggingon, it's kanang basic rights sa bata kabahibaw-an iyahang roots. And then after all man good sir, no, is giingon sa atong balaod nga dapat makabalo ang bata siyang adoption story, and part of it is ilahang biological parents, man. Tinuod na. Okay. Salamat kay Sir John, no, sa imuhang explanation. Daghan pinakatunan sa imuha. Actually, atong maybe natay mga parents pod karon, no, nga dili pa legal ang ilahang pag-adopt as a person. Okay, na pwede jud kay mo nya, dili na siya hassle, dili pod complicated, di na kamo adtog attorney para ani, no, dali na lang kaayo. And siguro sir, ang pangutanan nila, asa ba namo makontak ang RACO or asa ba namo makontak ang inyong opisina? Okay, no, so para po sa ato ang mga kaigsunan, no, na nagaplano nga mag-adapt po na ay bata sa ilaha nga gihatag or else kanang naa sila bata silang kustodiya po, no, o gusto na illegalize po ang adoption po, pwede mo mo-contact po sa mo ang Facebook page po, no, that's RACO Davao po, RACCO Davao. And then, pwede po ninyo makontak sa amo apong email o sa amo apong number po, no, nga naka-flash ra po dito sa ato ang Facebook account po, no. And then, if ever na amoy pangutana, you can send your message po sa atong Facebook account. Responsive po na atong Facebook account, no. And then, pwede ra po mo manawag sa number po nga ana sa ato ang sa ato ang account, no. And then at the same time po, kung gusto po mo, no, personal nga maagto sa among opisina, ang amo pong opisina naa sa 3rd floor SIPA building po, no. Kilid po na siya sa PLDT Bangkal. 3rd floor po na siya, so pwede kayo mo maadto sa among opisina po para mangutana, no, or kung gusto mo nga mas personal nga i-express ninyo ang inyong intention sa pag-adapt po. Ayan. Sir John, salamat kaayo. Kung namo sa Facebook Live, ibutang nato dito ilang Facebook page para mabisitahan ninyo na I think dito ang mga number o ang ilahang dugang pa nga mga impormasyon. Sir, salamat kaayo. Naba kay mga pabaon diha sa mga tigpaminaw tigtan-aw today. Okay. No, para po sa ato ang mga mga kaigsunan po na dili lang sa katong mga mag-adapt, no, apan sa mga ordinaryong constituents, no, there is sa Davao City or sa entire Davao region po, no, kami po nagahangyo sa tanan na if ever po na ay bata nga unsa sa inyo offer, no, nga i-adapt po, no, among ginahangyo nga dili ta mo resort sa illegal nga adoption po. Iagi kung gusto nato imo adapt, moagi po ta sa legal na proseso. Kay tungod po giingon sa ato ang balaod po, gipagbawal na jud ang ginatawag nato nga independent placement or katong pagkuha sa bata po without any nga mga legal intervention gikan sa gobyerno, no. So kana ato ang batukan po ang illegal nga adoption kay tungod dili kana para sa best interest sa bata, no, that is against the best interest of the child po. And of course, amo pong dakong pasalamat sa tanang mga katawhan nga padayon nga nag-advocate po, no, sa adoption and alternative child care. Sa masang gingon, dili lang sa adoption, sa foster care pa o sa uban pa natong programa o serbisyo. And of course, gusto po na magpasalamat po, sir, no, sa pag-invite kanamo diri, no, matagaan o kanang opportunity ang among opisina nga mas mahibaw-an pa sa mga tao unsa mong programa o serbisyo. So, daghan po kayong salamat. Daghang salamat, Sir John. Thank you. Hi kay Atid Diasa. Good morning diha sa Jensen. Hi to Ate Feki Hano, may buntag usab, no. Hi Ate Anita, salamat sa imong message. Tinuod gyud na imong giingon. Ate Josie, good morning. Lola Fuli, kumusta kayo dyan sa Cavite, ha? Thank you for watching. Ate Aning, maraming salamat po at God bless po sa inyo. Ate Rosalina, good morning. Anyway, manamilit na ta. Thank you sa pag-uban sa tuang programa Kini ang Oras ng Pilipinas. Kasama niyo po si Kuya Ton Montalaba. Of course, kasama din natin si Sir John Barrete. God bless po sa imo, sir, and sa tibuok RACO Davao. Ayan, manamilit na ta. Sabay-sabay po ta magpahimang, no, na mabuting Kristiyano at mabuting Pilipino
Laging tandaan na kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. To God be the glory. Magandang Thursday. God bless you. Matawid sa kalsada, hihinto ako pag ang ilaw ay pula. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Di ako nangungutong o nagbibigay ng lagay, tiket lamang ang tinatanggap kong binibigay. Ako ay nakatayo doon mismo sa kanto at di nagtatago sa ilalim ng puno. Di ako nagkakalat ng basura sa lansangan, di bumubuga ng usok ang aking sasakyan. Inaayos kong mga kalat sa basurahan, inalagaan kong aking kapaligiran. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang, kaya't pag-aaral ay aking pinagbubutihan. Di ako gumagamit ng bawal na gamot, o kaya'y tumatambay at sa eskwela'y di pumapasok. Pinagtatanggol ko ang aking karangalan, pagkat ito lamang ang tangi kong kayamanan. Di ko binebenta ang ating kinabukasan, ang boto ko'y aking pinahahalagahan. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan. Pabor o lagay ay di ko pinapayagan. Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan, di ko binubulsa ang pera ng bayan. Pinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino, mga karapatan nila'y kinikilala ko. Ginagalang ko ang aking kapwa-tao, pinaglalaban kong dangal ng bayan ko. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang